alam po natin ang nangyari kahapon, girl, ano? Napakalakas po na pagyanig. Yan po ay 7.8 magnitude. Yung binabanggit po ng PHIVOLCS na nila Dr. Solidum sa mga nagdaang pong mga taon, araw ay 7.2 yung the big one na binabanggit po na posibleng tumama daw po sa Metro Manila. Ibig sabihin, girl, ito ay mas malakas pa doon sa sinasabi nilang the big one na 7.2 magnitude dahil ito po ay 7.8 magnitude. At sa pinakahuling balita po mga kapatid, dito po sa naging casualty nito pong tumama na lindol dyan nga po sa Mindanao, nasa 35 na po ang bilang ng mga nasawi as of last night po ito at dose-dosena pa rin po ang nawawala. Pinakamarami po dyan sa Sarangani. Yan po ay ayon sa PDRRMO, dun po sa balita po nila kagabi mga kapatid. 17 fatalities po, 13 dito galing po sa Glan dyan sa Sarangani, habang 4 naman po ay mula dito sa Malapatan. Sinundan po yan mga kapatid itong General Santos City. Pinakamaraming videos po nakikita natin online ay galing po dyan sa Jensan, yung tinde ng pinsala na nakikita po natin. So hopefully mamaya makakuha tayo ng latest update. Ayaw po natin na madagdagan pa po itong bilang ng mga casualties sa ngayon. Tuloy din po ang search and rescue operations dyan po sa mga pinaka-apektadong probinsya sa naganap nga pong lindol kahapon. Sa gitna po ng lahat, mga kapatid, ang ating pa rin pong pagpupugay sa ating lahat ng isa pong pinagpala at magandang araw po ng Martes. Sa ating pong lahat sa Metro Manila at sa mga nakatulog po na mahimbing at komportable, alright, we have to count our blessings, ika nga po. Dahil ngayon, marami na naman ang mga pamilya na nawalan po ng tirahan at hanggang ngayon po ay nagdadalamhating sa nangyari pong kalamidad na ito, mga kapatid. So, we sincerely pray para po sa ating mga kababayan na apektado po ng pagyanig diyan po sa Mindanao. Mahal na Panginoon, yakapin niyo po silang lahat. Ang lahat po ng aming mga kababayan na ngayon nga po ay apektado ng kalamidad na ito. Pagpalain po ninyo ang mga taong tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain po ninyo ang mga taong maglilingkod sa mga nangangailangan sa mga panahong ito. Lord, salamat po muli sa biyaya ng buhay na inyo pinagkaloob po sa amin. Nawa kami po'y maging karapat-dapat sa biyayang ito. Gabayan niyo po kami sa aming pong himpilan, ang aming mga kawani, ang aming mga pinuno sa aming pong panibagong araw ng pagmimisyon. Alagaan po ninyo ang mga nakatatanda, lalo na ang marami pong nararamdaman na sa katawan. Mahal na Panginoon, yakapin niyo po kaming lahat. And Lord, muli kayo na pong bahala sa aming mga leader sa aming pong bayan. Sa gitna po ng ingay at awayan sa politika, nawa Panginoon magkaroon sila ng focus sa totoong pangangailangan ng aming pong mga kababayan. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Ngayon nga po sa Metro Manila, ha? Bagamat yung pong mga pangitain kahapon sa school opening ay same pa rin po ito, mga kapatid. Ano po, wala pong pinagbago. May mga lugar po naman na so far ho ay okay naman, pero may mga lugar po na nandun pa rin po ang problema. Kakulangan ng classroom, mga lugar po na binabaha pa rin kahit na hindi nag-uulan at lubog po sa baha ang kanila pong mga paaralan. Ngayon po nasa ating linya na si Director Rodrigo Sosmeña, ang Direktor ng Office of Civil Defense, dyan po naman sa Region 12 at Chairperson po ng RDRRMC Region 12. Magandang umaga po, Direktor. Magandang umaga po, DJ Chacha at Ted Filon. Yes po, sir. Magandang umaga rin sa kapatid. Yes po. Sir, hingi lang kami ng latest update dito po sa mga bilang po ng casualty natin dyan, mga sugatan at patuloy pa rin pong hinahanap sa ngayon. As of 6 a.m. this morning, we have a total of 33 dead already reported, 456 injured, and 4 missing persons. Ito ay napapaloob sa Region 12 lamang. At meron tayong total of 17,685 families affected. Diyan po sa Region 12, Direktor, saan pong lugar ang pinakamarami pong casualty at pinakamatindi po ang epekto ng lindol kahapon?
Ah, yung breakdown po ng ating mga casualties, ang pinaka-hardly hit talaga ay ang General Santos City. Meron siyang total of 12 dead. And then followed by Sarangani Province, ang Municipality of Glan ay merong 13 dead, reported dead. Ang Municipality of Malapatan, still of Sarangani, reported 5 dead also. And South Cotabato has 3. Dalawa sa Municipality of Tupi at saka isa sa Municipality of Tibuli. Direktor, sa ngayon po patuloy pa rin po ang paghahanap doon po sa mga natrap sa mga gumuhong istruktura. Opo. 4 na meeting na lang po ang pinaghahanap at itutuloy ngayong umaga kasi nag-spend tayo last night because of madilim at may mga power interruption. At the same time, medyo may mga shaking pa na nangyayari o aftershock. Since last night po, Direktor, na nakakailang aftershocks na po tayo dyan sa area ninyo? As of this morning, we have 562 aftershocks recorded. At yung po mga evacuees na binabanggit po natin ngayon, ilan po ulit yung pamilya at residente na nakasalukuyan ay nasa mga evacuation centers po sa ngayon? Sa ngayon po, meron tayong 23 evacuation centers na open, pero ang number of families ay nasa 4,393 families lamang ang nasa evacuation centers, or it translates to 8,116 individuals. Kasi naman po karamihan ng mga tinamaan ay mga commercial buildings, hindi naman gaano sa mga residential houses. Oh. Sir, dito po sa search and rescue operations na ginagawa po natin, ano pong pinaka-challenging? May hiningi po ba tayong tulong galing sa national government? Yes po, meron na po. Nagpapadala na yung mga iba-ibang ahensya ng national natin para sa karagdagang SRR units. As a matter of fact, we are expecting na darating dito sa General Santos ngayong umaga ang unit coming from the Armed Forces na specialized on collapse structures, yung 525th Engineering Brigade. Kanina po nabanggit nyo, tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks. As of this morning lang, more than 500 po yung nararamdaman nyo dyan. Kamusta pong kuryente natin? Sabi nyo po kasi kanina fluctuating po. Tama po yun. Medyo may mga interruptions din yung power natin, yung power sources natin. At hindi lang yon, pati yung ating communications line. May mga intermittent interruption sa ating signal. Doon po sa hardly affected barangays or areas dyan sa Region 12, meron po bang mga lugar na hanggang ngayon hindi pa rin po makontak o di kaya po ay wala pa rin pong kuryente? Sa ngayon po, medyo nakakapag-establish na kami ng contact since last night, no? Yung lalong-lalo na yung Municipality of Glan dahil yun ang nasa dulo ng Sarangani Province. But eventually, nakakapag-establish na kami ng contact at nakapagbigay na rin sila ng kanilang update. Director, At at the same time, may mga reported pa rin na mga power interruptions doon sa kanilang mga lugar. Director, kanina nabanggit niyo po karamihan sa tinamaan ay mga commercial areas po. Pero kamusta po yung assessment natin sa pag-iikot po natin doon sa mga paaralan, lalo pa po first day of classes kahapon sa mga tulay, ospital, maging sa paliparan dyan po sa Region 12 o yung mga critical infras po natin na naapektuhan ng lindol? As of this morning, meron tayong reported na 48 partially damaged schools all throughout the regions ito. At yung mga commercial establishments natin, karamihan nito ay dito sa General Santos kung saan ito yung pinaka-highly urbanized center na tinamaan. And then yung ating mga infrastructure, meron tayong slight na damage sa ating General Santos International Airport, kaya kung saan ay kinansila yung ating mga
coming in and coming out of General Santos City. Samantala yung ating seaport, wala namang reported damage yung seaport ng General Santos, kaya lamang merong work suspension sa ating mga empleyado. Kaya hindi rin sila makapag-operate. So hanggang ngayon po ba, Direktor, hindi pa rin po pwede yung pong flights dyan sa Gensan? Hindi pa po. Wala pa pong clearance yung CAAP na i-declare na open ang General Santos Airport. Yun pong mga kailangang dalhin dyan, paano po iyon? Lalo yung mga galing po dito sa natulong sa ating national government as a DSWD. Ang pinaka-most accessible entry point going to Gensan sa ngayon by air is through the Davao City International Airport. It takes about 3 to 4 hours travel from Davao City to reach General Santos City. Direktor, may mga lugar po ba na hanggang sa ngayon ay ipinagbabawal pa rin po nating balikan o puntahan, especially po dun sa mga structures na tinamaan po ng lindol kahapon? Yes, of course. Meron tayong mga buildings na nagkukulapse. Remind na po namin yung mga NGOs natin na kung saan hindi pa pwedeng pasukin yung mga talagang medyo alanganin pasukin dahil sa mga aftershock. But good enough na dahil nangyari yung earthquake kahapon, hindi pa nag-o-open yung karamihan ng mga commercial establishments. Kaya minimal lang yung ating mga injuries coming from our private employees. Pero Direktor, sa ngayon po, sapat po yung kasalukuyang sources na meron po ang Region 12 para po sa mga kinakailangan ng mga naapektuhan po dyan ng lindol? Sapat naman po sa ngayon. We are in constant coordination with the DSWD at initially nakapag-preposition naman sila ng mga food items, lalong-lalo na doon mga area. Oo. But tuloy-tuloy pa rin po ang ating leader ng mga relief assistance items sa mga affected areas. Lahat naman po napupuntahan natin kahit wala po tayong mga kalsada na naapektuhan. Lahat ng areas na kailangan tulungan na pupuntahan po. Meron po tayong affected na mga sections ng mga kalsada na medyo tinamaan ng mga soil erosion sa gilid, at saka may siyam na bridges din tayo na reported na limited access lamang ang inaalaw. Kumbaga, it only allows the passage of medyo maliliit lang na vehicle. Yun pong binabanggit ninyo na mga kalsada na apektado ng lindol, hindi po siya nadadaanan sa ngayon, at ilan po yan? 19 roads ito, no? Nakalagay dito. 19 na mga kalsada. Pero marami dito ay limited access. Passable siya, but linilimit lamang nila siguro sa laki ng mga pumapasok. Kanina, Dahil ongoing pa yung clearing operations ng DPWH. Opo. Direktor ng tubig po natin dyan, kumusta? Kasi kanina apektado po yung communication, kuryente, patubig po para sa mga residente. Hindi ko pa nakuha yung latest update. But kahapon, nung tumama mismo yung lindol and mga about 12 noon, merong reported mga water interruption. I will have to check ngayong umaga if na-restore na po ba yung reported, lalong-lalo na dito sa General Santos City. Kahapon din po nagkaroon ng tsunami ng alert po, na tsunami alert galing po sa FIVOC sa ilang coastal areas po. Kamusta na po ang assessment ngayon? Na-lift na po ba ito ng FIVOC, sir? Opo, na-lift na po kahapon yung tsunami alert natin, lalong-lalo na sa mga coastal areas natin ng Sarangani at Sultan Kudarat. Karamihan naman dito sa mga pamilya na na-report kahapon, kasi umabot kahapon ng 15,000 yung nasa evacuation center, ay nagpagbalikan na sa kanilang mga bahay. Yun yung mga tinatawag natin na preemptive evacuation. Pero sa ngayon, medyo bumaba na yung bilang na nasa mga evacuation
evacuation centers natin kasi medyo kampante na yung mga residente, bumalik na sila sa kanilang mga tahanan. Para po sa mga nakatutok sa atin dyan, kung umaabot man po itong istasyon natin, pero ang 1PH po umaabot sa buong Pilipinas, para po sa mga taga Sarangani, Jensan, even South Cotabato, at sa iba pang mga apektadong lugar, ano po ang gusto ninyong gawin o sabihin sa publiko? Ano po ang dapat nilang gawin sa susunod na 24 oras po? Within the day, we will still continue to do our SRR, search and rescue operation. And then tuloy-tuloy din po yung ating pag-deliver ng mga food and non-food items sa mga apektadong lugar. At saka pagdadala ng mga additional communication equipment, lalong-lalo na doon sa mga malalayo na lugar, kagaya ng land. I-airlift po namin sila ngayon at magpapadala kami ng additional RDNA team, yung tinatawag natin na rapid damage assessment and need analysis. Direktor, ang SOCSARGEN po ay ilang lalawigan at ilang pong bayan? Ang SOCSARGEN ay composed, magandang umaga sa iyo. Good morning, sir. Kabayan Opo. Ted. Ang SOCSARGEN ay mayroong 4 na probinsya, composed of South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Cotabato, and General Santos City, isang city. Opo. And then we have how many municipalities po, Director? We have about I think mga 45. it's about more than 50 municipalities. But yung NGOs natin na nag-declare ng suspension of work sa ngayon ay nasa 49. Okay. So ito pong lahat ng mga bayan within your region, lahat ito na contact na po, meron na hong komunikasyon, although kaninyo, yung iba ho intermittent? Opo, Kabayan Ted. Nakokontak na po namin as of kahapon at nakapag-report na rin po sila ng update ng kanilang mga bayan. Alright. So sige po. So ito ho sa buong SOCSARGEN, ang pinakamatindi po ang tama talaga, yung epicenter, no? Yung Sarangani, yung Malapatan, yun ho bang ilang pong mga lugar na malalayo sa epicenter, ilang oras po ang biyahe bago marating, doon po sa mga lugar na yun, nothing to worry about? Wala naman po tayong dapat pahala doon sa mga lugar na yon. They are taken care of kanilang mga respective local disaster risk reduction management officers. Opo. And kakapag-transmit na rin sila ng kanilang needs doon sa ating DSWD. Okay. Region 12. Opo. Yung pong serbisyo po ng telepono, yung Globe po tsaka Smart at meron ba ho dyan dito? Are all yun ho bang kanilang mga lugar ay well covered so far ngayon? Sa ngayong umaga po, medyo nare-restore na po dahan-dahan yung kanilang communication. Hindi kagaya kahapon na medyo nahihirapan din talaga kaming mag-support, lalong-lalo na yun sa mga malalayo. Okay, sige po. Maganda ho panahon ngayon dyan, Direktor. Opo. We have clear skies. Marami naman po ng mga nakikita natin ng mga tao sa doing their daily routine. Opo. Nakikita na natin. Opo, yes sir. Opo, praise God at maayos pong panahon para nga po sa kaukulang pong relief operations. Director, saan ang base po ninyo? Nasaan po kayo? Ang inyo pong RDCC? Yung aming Emergency Operations Center dito sa ating RDCC ay nandito sa Office of Civil Defense building sa Old Buayan Airport, General Santos City. Sa Jensan po. Medyo tinamaan din po tayo. Ating building, medyo nag-sustain din po kami ng mga minor damages. Bumagsak po yung aming mga glass panels at yung mga vitamin. Opo. So, sir, government hospitals po, kumusta?
Kagabi, as of kagabi, yung General Santos City, yung nag-iisang government hospital sa General Santos City, yung George Ruyeka Hospital, Mm-mm. ay operational naman po sila. No? Kaya lamang yung Sarangani Provincial Hospital, nag-i-evac sila ng mga pasyente nila sa labas ng hospital kahapon po. Okay. So But they are still operational. okay, but so far yun po lamang ang ang labis na naapektuhan, Direktor, sa mga government hospitals diyan. Opo. Yun lang po. All right, sige po. Salamat na marami, Direktor, at kami po yung muli makikipag-ugnayan para po makahingi po ng pinakahuling balita na sa ganun po magkaroon tayo ng tamang informasyon sa mga nais pong magpadala ng tulong at sa mga taga Region 12 na nasa labas po ng region, nasa ibang bansa na nakikinig po sa aming programa. Salamat, Direktor. Maraming salamat sa Bayan Ted at DJ Chacha. Apo, Godspeed, sir. Thank you. Direktor Rodrigo Sosmeña po ang direktor ng SOCSARGEN, Office of Civil Defense. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.